Hello guys! Welcome back to my channel! Boost your stock investing game by understanding operating leverage. Ayan, paano natin malalaman kapag ang isang stock ay malakas? Ayan, ang topic po natin ngayon. Maganda, stay tuned! Welcome back! Ayan, boost your stock investing game by understanding operating leverage. Paghahanap ng magagandang stocks na naman ang usapan po natin. Fundamental analysis kasi marami po sa inyo nagre-request po talaga nito. Ibang ratio po ito at hindi po madalas pag-usapan po ito, pero importanteng alam po natin ito. At bago po tayo pumasok sa concept po ng mga mat-mat na ito, mag-umpisa tayo sa example po muna. Mas madali po itong kwentuhan lang po muna tayo. Example agad para maintindihan na po natin agad, no? Ayan, mas madali kasi pag nag-uumpisa sa example, bago yung mga formula na yan. Alright, start na po tayo. Compare tayo ng dalawang business. Unang business po, no? Halimbawa, may isang business, company number 1. Meron siyang restaurant. Wow, restaurant. Okay, maliit na restaurant lang naman, no? At nagbebenta ng fried chicken. Ayan, no? Fried chicken ang binebenta po ng restaurant po na ito. Ayan, napakasimpleng negosyo lang po. Yung isang fried chicken, isang buong fried chicken, 500 pesos. Ayan ang benta po natin. Maliwanag po ba? 500 pesos ang chicken na binebenta ni restaurant. Ayan, at ang cost para makapag-produce ka ng isang fried chicken, magkano yung isang buong manok, magkano yung mantika, magkano yung asin, magkano yung sangkap, magkano yung rekado, magkano yung LPG ay pumapalo po ng 300 pesos. Ayan yung cost para ma-produce tayo ng isang fried chicken. Ayan, so 500 ang benta natin at ang cost natin para ma-produce isang chicken ay 300 pesos. So, tutubo tayo ng 200 pesos na profit. Pero wait ka lang, hindi pa profit yan 200 pesos, no? Bakit? Kasi nga restaurant ka ha? Restaurant ka. Meron kang upa, no, sa pwesto mo. No? Halimbawa, no, cheap lang na restaurant ito, 20,000 per month lang ang upa. Okay? Oh, tapos may tao ka doon sa restaurant, may mga tao ka doon. Okay? Halimbawa, isang tao na lang, 10,000. 10,000 ang sahod ng tao mo. Okay? So, in total po, may 30,000 kang cost every month. Ayan, 30,000 na cost every month. Maliwanag po ba? Kaya wala ka pa pong tubo. Kasi may cost ka na 30,000. Okay, maliwanag po. Ayan. So, ang problema po ng 30,000 po na ito, ganito. Kung wala kang benta, o marami kang benta, wala man, isa man, o marami, daan-daan ng benta mo, kailangan mo magbayad ng 30,000. Kasi hindi ka makakatakas. Kailangan bayaran mo yung pwesto mo. Hindi pa pwede hindi mo bayaran ng pwesto mo. Buwan-buwan, may bayad yung pwesto mo. Yung tao mo, may bayad. Buwan-buwan, 10,000, kaya 30,000. Buwan-buwan, may mabenta ka man, o wala, 30,000 ka ng 30,000 ng 30,000 ng 30,000. Maliwanag po ba? Ayan. Ang tawag sa 30,000 yan, fixed cost. Kasi wala na pong kinalaman ang benta mo, ang sales mo, wala na pong kinalaman. Basta buwan-buwan maglalabas ka ng 30,000, kaya fixed na po ang cost na yan. Okay, maliwanag po. Ayan, sa accounting, no? Fixed cost. Fixed cost ang tawag po dyan. Okay? Okay. So, itong fixed cost na to, malaking problema po ito. Kasi ito yung hurdle mo. No? Yan ang challenge mo kung kikita ka o hindi. Bakit? Kasi 'di ba, 300 pesos to produce one fried chicken, no? Yung 300 pesos kanina, magkano yung manok, magkano yung mantika, magkano yung asin, magkano yung LPG, magkano yung ganon. Variable cost po iyon. Variable cost ang tawag po doon. Bakit po? Kasi kapag nagluto ka ng isang manok, nakatapos ka ng isang manok, nakabenta ka ng isang manok, ang cost mo 300. Pag nagluto ka ng 2 manok, ang cost mo 600. Pag nagluto ka ng 3 manok, ang cost mo 900. Kaya variable po siya. Depende sa benta mo, yung cost mo. Okay? Ayan, maliwanag po ba? Ayan ang variable cost. So may dalawang cost. May fixed cost, may variable cost. Alin na mabuti, alin na masama. Ayan. Wala pong problema ang variable cost. Natural lang po yan. Siyempre, no?
bebenta ka ng manok, 2 manok, eh syempre tutubo ka naman eh. Di ganun po talaga, madodoble yung sa manok mo. Yung pagbili mo ng bulk, walang problema ang variable cost. Okay na okay. Approve ang variable cost. Ang problema po dyan, yung fixed cost. Ang laking problema po ng fixed cost po na yan, no? Kasi every time makagawa tayo ng isang chicken, may tubo tayo na 200. Tama po ba? Kaya lang may fixed cost tayo na 30,000. Ibig pong sabihin, ilang manok ang kailangan natin lutuin, mabenta, may push sa mga customer para makover po natin yan, 30,000 po na yan. Maliwanag po ba? O, i-divide mo lang yung 30,000 ng 200. 200 yung tubo mo, kada manok eh. O 30,000, ibig pong sabihin, kailangan mong makabenta ng 150 chicken. 150 chicken buwan-buwan para lang makover mo ang fixed cost mo, para lang makover mo yung uupa mo sa lote, yung upa mo sa restaurant, at saka ibabayad mo sa tao mo. 150 chicken ang kailangan mong isipin, ang nakapasan sa balikat mo. Yan ang problema mo, paano ka makakabenta ng 150 chicken ngayon. Ayan, ito ang tinatawag po na break-even analysis. Another term din po yan. Kasi po, ilang unit ang dapat mo mabenta para makover mo yung fixed cost mo. Ayan, doon ka magbe-break even. Ibig sabihin, pag nakabenta ka ng 150 chickens, hindi ka nalugi pero hindi ka rin kumita. Break even. Ayun ang hurdle mo. Ang hurdle mo lagi ang iyong fixed cost. Ayan ang break even mo. Yan ang malaking factor kung magbe-break even ka. Yung fixed cost na tinatawag mo. Okay? Maliwanag po ba? Nakakasunod pa po ba kayo? Kasi sa mga wala pa pong experience magnegosyo, pero marami po sa inyo marunong magnegosyo, kaya mas madali nyo po nagigets po ito, no? Ganon din po ito, yung mga maliliit po ninyong negosyo, applicable din po sa stock po ito. Ganon po yung wisdom ninyo sa pagnenegosyo ninyo. Nag-online kayo, kung ano-ano mga sideline ninyo, magagamit po ninyo sa stock po yan. Okay? Okay. Tuloy na po natin yung kwentuhan. Ibig mong sabihin, 150 chicken, pag less than 150 chicken, ang nabenta mo, ibig sabihin, lugi ka. Lugi. Iyak ang incheck. Ayan, negative ang earnings mo. Pero pag more than 150 chicken, ang nabenta mo, ibig sabihin, positive ang earnings mo, kikita ka. Ayan, ang istorya ng fixed cost. Okay, na-appreciate nyo po ba? Nasusundan nyo po ba kung gaano kalupit na problema yung fixed cost? Okay, ngayon pasok na po tayo sa company number 2. Pangalawang company. Sa bahay ka lang. Halimbawa, nasa bahay ka lang. Okay, magulang kay, lang magu ka. Okay, sa bahay ka lang, online order lang. Pag may umorder, magluluto ka ng chicken. Magluluto ka rin ng manok. Pag may umorder sa'yo, online, kapitbahay mo, message kang gano'n, lulutuan mo siya ng manok. Pag makakilala mo sa opisina, nag-message sa'yo, lulutuan mo ng manok. Gano'n. Okay, so wala kang employee. Siyempre, ikaw na nga nagluluto sa gabi. Wala ka rin uupahan. Nasa bahay ka na lang din. Sa'yo naman yung bahay. Iba sa inyo, magulang, nakikitira pa sa parents niyo, ang tatanda nyo na, tumitira pa kayo sa parents niyo. Walang problema din. Okay, wala kang cost. Wala kang empleyado. Wala kang pwesto. Alright. Binebenta mo yung chicken mo, 500. Ang cost ng manok, ang cost ng mantika, ang cost ng asin, 300. Tumutubo ka ng 200. Ayun. Na-appreciate nyo po ba? Ang variable cost mo, 300 per piece. Ang fixed cost mo, wala. So, si company po, mas maganda po kaysa company 1. In-exaggerate ko po ha. Sorry po, kailangan ko exaggerate ha. Hindi ko sinasabi maganda na online lang. May advantage din po may pwesto. Pero kailangan ko pong i-exaggerate para ma-appreciate po ninyo yung example na yung company 2, mas agile siya, mas flexible siya, mas safer siya, mas less risky siya, mas less prone malugi kasi wala siyang fixed cost. Nakuha niyo po ba? So in general po, mas mababa ang fixed cost, mas desirable kasi mababa yung hurdle mo eh. Kung mag-fluctuate man yung mga benta mo, mas less prone ka na malugi kasi maliit lang yung hurdle mo, no? Maliit lang yung kailangan mong bunuin. Ayan, no? So in-exage ko lang po ito para maging dramatic, no? Okay? Alright. So in many cases, maraming cases po, given identical earnings, pagkaparehas ang tubo, a business with lower fixed cost is more desirable. Mas maganda syempre mas mababa ang fixed cost, no? Than a business with a higher fixed cost. At ayan ang ating pasakalye, no? Kasi pag mataas ang fixed cost, pag biglang bumagsak ang sales,
may masamang panahon, bumagsak ang sales, bumagyo, walang umorder, no? Ganyan, walang pumunta sa restaurant. Ayan, hindi po agad-agad nalulugi yung company kasi mababa lang ang hurdle mo, okay? And pag mababa naman ang fixed cost, no, pag bumagsak ang sales, hindi agad-agad nalulugi ang company, no? Maliwanag po ba? Sana na-appreciate po ninyo ang ating discussion na pinasimple lang po natin. At ang metric na ginagamit po ng mga investor para ma-appreciate po natin kung mataas ba ang fixed cost o hindi ay yung operating leverage, no? Ayan. Hindi ko po masyadong i-explain ang math po nito, ha. Hahapyawan lang natin ng konti. Hindi po ang math nito ang goal po natin. Gusto na natin ma-appreciate natin, no? Ang operating leverage, ito po ang formula niya. Contribution margin ang nasa taas divided by EBIT. Okay? Yung EBIT po, operating profits po yan, no? Operating profits. So, tubo. Tubo po yung EBIT, no? Tubo. Magkano yung profits, no? Ano naman yung contribution margin, no? Revenue or sales minus variable cost. Ayan, no? So, pwede natin i-plug in, no? Ang operating leverage is revenue minus variable cost divided by the profit. So, mapapansin na po natin dito pala sa numerator po nito, revenue, inalis mo yung variable cost, ano matitira po dyan? Malaking component po nitong numerator mo ay fixed cost. So, malaking component ng numerator mo, fixed cost, dinivide mo ng profit. Ayun, maliwanag po ba? Na-appreciate nyo po ba? Yun lang naman po gusto kong sabihin, no? Malaking part po nito kasi sa revenue, sa sales mo, tinanggal mo yung variable cost. So yung malaking part na matitira po dito ay fixed cost at i-divide mo siya ng profits. Ayun po, no? So nakaka-capture po nito ang relationship between fixed cost and the operating profit. Ayun, no? So since nasa numerator yung component ng fixed cost, ayaw natin na mataas po ang value po nito. Ayaw natin mataas ang ratio po nito na operating leverage. Pag mataas ang operating leverage, it means mataas po ang fixed cost po natin. Okay? Yun lang naman po, no? And we don't want businesses na mataas ang fixed cost. So ayaw natin ng mga businesses na mataas ang operating leverage. Anyways, marami pong paliwanag po ito. Sabi po nila, no, depende sa industry. Maraming depende, no? Pero kaya hindi ko muna kayo ibobore, no? Hindi ko muna kayo ibobore ng mathematics po nito at maraming computation. Hindi na po. Basta ang importante lang po, magets nyo po na ayaw po natin ng mataas na fixed cost. Matatalino naman po kayo. Minsan, no, hindi mo na kailangang i-calculate po talaga yan. Minsan mararamdaman mo na ng puso mo yan. Yung puso mo, nakikiusap na sa'yo. Alam na ng puso mo yan. Nararamdaman mo. Kaya importante yung concept muna, maibaon natin sa utak natin. Later on, pag kailangan nyo na example, gagawa ulit tayo ng bagong video. Alright! Bibigyan ko na lang po kayo ng example para mas ma-appreciate po ninyo. O halimbawa po, eroplano, airline, Cebu Pacific. Sobrang mahal po ng eroplano. Okay? Maliwanag po pa. Ang mahal po ng eroplano at utang po yan. Okay? Kaya po, malaki ang benta mo, maraming sumakay sa eroplano mo o walang sumakay sa eroplano mo, kailangan mong bayaran yung utang mo sa eroplano. Kailangan mong maghulog. Napakamahal ng eroplano. Ano pa? Yung sweldo ng piloto, yung sweldo ng crew, yung mga stewardess. Lahat po yan. Ang mamahal ng sweldo po niyan. Yung eroplano mo, yung crew mo, ang laki-laki ng sahod. Kaya dito po sa eroplano po na ito, dito po sa mga airlines po na to, ang taas-taas po ng fixed cost, ang taas-taas po ng hurdle po natin bago po tayo kumita. Kaya may sumakay o wala, mataas ang cost ng airline. Example lang po ito para mas madali po nating magets po, no? Maliwanag po ba? Ayan, katulad po nito, wala pong pasahero nung lockdown, walang pasahero. Ano nangyari? Ayan ang nangyari. Tingnan niyo po, ang net income puro negative. Itong si Cebu Pacific 2020, negative 20 billion. 2021, negative 20 billion. Ayan, no? At 2022, negative billion pa rin. Ayan po kasi. Kasi ang taas ng fixed cost, yun ang problema. Ayan, para may guidance lang po tayo. Anyways, minsan hindi nyo naman kailangan makita talaga to sa balance sheet. No? Minsan mararamdaman mo na by just understanding the business. Minsan mararamdaman mo na talaga kung mataas ang fixed cost ng isang negosyo o hindi. Well, anyways, marami pa rin pong factor ito. Isang factor lang po ito na kailangan i-consider natin na
kinuwento ko lang po sa inyo para ma-enhance po ang inyong fundamental analysis. Alright. No, kaya yan po dahil kaya bumagsak ang earnings po nito. In conclusion, mas gusto natin business na mababa ang fixed cost, no? To generate the same amount of profits. If two companies generate the same amount of profits, mas gusto natin yung mababa ang fixed cost, no? Alright. Ito po, for general education lang po ito, ha. Wala po akong dinidiscourage. Hindi ko sinasabing pangit ang Cebu Pacific, ha. Wala po akong sinasabing ganon. General education lang po ito. Naghahanap lang po ako ng example, no? Do your own research before making any financial or investing decision. Ako'y hobbyist lang, no? Hobby ko lang ito. Daldalan lang po ito. General education lang po ito. Salamat po lagi sa support ninyo. Like, subscribe, share the notification bell. Kontuhan po tayo sa baba. To God be the glory. Happy investing. God bless. Bye-bye!